Hello mga Mars! Araw nga ito ng Sabado at sa araw na ito ay napakabili ng paninda. Wala kaming display ng mga kakanin sa umaga ng Sabado gawa ng napuyat si Mars nung gabi ng Biyernes. Ang sabi ko kay Mister na dapat sana madaling araw ng Sabado ay gigising ako ng maaga para makapagluto ng mga panindang kakanin. Kaya lang talagang sobrang pagod ng katawan ko at ilang araw din talaga akong kulang lagi sa tulog. Ang sabi nga sa akin ni Mister, bakit mo pipilitin magluto kung hindi naman kaya ng iyong katawan? Ayos lang yan kahit wala kang mga tindang kakanin. Hindi lang naman mga kakanin ang paninda mo, meron ka pang panindang almusal at mga ulam para sa pananghalian. Kaya okay lang yan. Huwag ka masyadong mag-alala kung wala kang tindang kakanin. Ito lagi madalas yung sinasabi sa akin ni Mister kapag merong pagkakataon na hindi ako nakakagawa ng panindang kakanin. Minsan kasi mga Mars ay sinisisi ko yung sarili ko dahil hindi ako nakagising ng maaga. At isa pa sa mga iniisip ko na meron akong mga suki na tuwing Sabado na nagpupunta para bumili ng kakanin kasi nga ang sabi ko sa kanila, meron akong display kapag araw ng Sabado at Linggo. Sa umaga ng Sabado matapos namin lutuin yung aming panindang almusal ay maraming ngang naghahanap ng mga kakanin. Ganun pa man mga Mars, kahit wala akong panindang kakanin ay marami naman akong gawang pa-order sa araw na ito. Kaya ang sabi nga ni Mister na i-reserve mo na lang yung lakas mo sa tulog kasi nga gagawa ka ng maraming luto na pa-order. At sa araw din ng Sabado na ito ay meron akong mga display na mga muffins. Yung ibang customer na walang mabiling puto sa araw na ito ay bumili ng mga muffins. Yung ibang customer na gusto lang matikman yung muffins ay bumibili ng patingi-tingi. At dahil nga marami na silang gustong bumili ng patingi-tingi, kaya naman nagbenta na lang din ako. Habang abala si Mister sa pagtatakal ng aming panindang almusal, ay katuwang naman niya yung isa naming helper na bago at ako naman ay abala rin sa pagluluto ng mga ulam para sa almusal. Dito nga sa part na ito ay paubos na lahat yung aking mga panindang pansit. Yung isang kawa na pansit canton ay saglit lang talaga, kulang pa. Pero hindi na ako nagluto gawa ng meron ako naka-schedule na luto para sa pa-order. Ito namang muffin na paninda ko ay paubos na rin, kaunti na lang. Alam nyo mga Mars, yung ganitong klase ng hanap buhay kahit na sobrang nakakapagod at lagi kang puyat ay talagang nakakatuwa ang magsilbi o magluto ng pagkain para sa ibang tao. Minsan kapag rest day namin, parang nanghihinayang ako sa isang araw na hindi ako makapagbukas ng tindahan o makapagtinda kasi una, sayang yung benta. Ikalawang dahilan ko pa ay iniisip ko din yung aking mga customer na syempre sinasabi nga nila na kapag ako ay sarado, nahihirapan daw sila humanap ng makakainan. Pero para lang po sa kaalaman ninyo na itong kinalalagyan ng aking kainan ay hindi lang po ako ang nagtitinda ng pagkain. Kung dati ay masasabi ko na hindi ganun karami yung mga nagtitinda ng pagkain, pero sa ngayon ay marami na talaga ang nagtitinda dito sa kahabaan ng kalye na kinalalagyan ng tindahan o pwesto ko. Pero ganun pa man, hindi ko naman nararamdaman na merong kompetensya dahil syempre yung mga tao kung saan nasanay yan na kumakain, bumibili o ipagpalagay na natin sa presyo o kaya sa lasa ng pagkain ay dun talaga yan sila kakain. 2007 nang ako ay magsimula magtinda dito sa aking pwesto. At sabi ko nga sa mga nauna kong video na maliit lang talaga yung pwesto namin ng kainan dito. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sipag, tiyaga at panalangin, kahit papaano ay lumago yung aming hanap buhay. Lumaki yung aming pwesto at hindi na siksikan yung aking mga nakalatag na paninda ng mga pagkain. Matapos kong maluto lahat yung aking mga panindang ulam, sunod kong ginawa naman ay itong aking mga tanggap na pa-order. Alas 10 ang pick up nitong isang malaking bilao na pansit bihon na may kasamang kanton. At sa oras din na ito ay nakuha pang magluto ni Mister ng kakaning biko. Siguro dahil nabingi na si Mister sa dami nga na naghahanap ng kakanin. Kaya nga sabi ko ay lutuin niya yung biko para kahit papaano ay meron kaming lutong kakanin na biko. Sumunod kong niluto sa aking tanggap na pa-order ay yung pick up ng alas 12 ng tanghali. Isang malaking bilao ng special spaghetti at isang malaking bilao rin sa special palabok. Ang nakakatuwa pa mga Mars dahil talaga namang nasarapan itong customer na umorder palabok at spaghetti. O-order pa sana si customer ng puto paw at puto cheese para daw matikman niya pero hindi na kinaya ng oras ko dahil meron pa akong gagawin na pa-order. Ang sumunod na oras na ginawa kong order ay alas 2 naman yung pick up. Dito ay nakapagluto na ako ng puto paw at puto cheese dahil yung order ni customer para sa alas 2 ay 50 peraso ng puto paw. At meron din siyang order na malaking bilao ng palabok
at ng lumpiang Shanghai. Ang sumunod na order na ginawa ko ay yung pick up ng alas 4 ng hapon. Si customer ay merong order na isang medium size ng biko, isang tray ng sapin-sapin at 50 pieces sa puto cheese. Sa dami ng luto ko mula almusal hanggang pananghalian na panindang ulam at etong pa-order ay sobrang talagang pagod na pagod ako mga Mars, pero nagluto pa ako ng kakanin kaming dalawa ni Mister nung gabi ng alas 8.